Never po tayo nagkakapit ko sa anumang posisyon. Pero po ko para ipakita na nandito po tayo at hindi pa po tayo nagre-resign. Ito ang balita ngayon. Trending at pinag-uusapan ngayon sa social media ang di umano'y balitang. Ito ang balitang dapat malaman ng taong bayan na pilit tinatago at pilit ayaw di umanong ipalabas ng mga bayarang media sa palasyo, kamara at senado sa publiko. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa channel na ito at nais mong manatiling updated sa mga maiinit na balitang politika, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-click ang notification bell para hindi ka mahuli sa bawat bagong video na aming inilalabas. At ito na nga mga kababayan. Bigyan natin ng reaksyon, opinion itong post ni Senator Loren Legarda. Magandang paliwanag niya. Yung basihan ng Gatchalian Black na Abilino Cuenca jurisprudence daw, decision ng Supreme Court, na napatalsik na daw nila si Senator Alan Peter Cayetano as Senate President. Kaya lang mali yung basihan nila na Abilino Doctrine. Basahin ko lang muna then ipaliwanag. The Abilino Doctrine cannot be invoked to alter the constitutional requirement for Senate leadership. Abilino versus Cuenco was decided under the 1935 Constitution, which merely provided that the Senate shall elect its president and did not require a specific number of votes. Yun ang 1935 Constitution. Noong dinesisyonan yung kaso ng Abilino versus Cuenco, agawan din ng Senate leadership, ang umiiral na Constitution noon, 1935 Constitution, walang express na nakalagay doon, walang clear guidance kung paano nila botohan ang Senate President. Next. That changed under the 1973 Constitution, panahon na ni Marcos ito, and was retained in Article 6, Section 16-1 of the 1987 Constitution, which expressly requires the election of the Senate President by a majority of all Senate members. In a 24-member Senate, that means 13 votes. Rule 2, Section 2 of the Senate Rules adopts the same requirement and applies it to all Senate officers, including the Senate President, pro tempore, Secretary, and Sergeant at Arms. Klaro sa rules ng Senate, sinasabi dito na ang presidente ng Senado, ang pro tempore, ang secretary at ang sergeant at arms dapat botohan. Dapat may 13 votes para maging panalo kung sino man yung na-elect o na-nominate. Thus, sabi niya, Abilino may be cited only on quorum and the continuation of proceedings despite a walkout. It cannot be used to lower the Constitution's majority vote requirement. Any election or removal of Senate officers by fewer than 13 votes is unconstitutional and without legal effect. Salamat po, Senator Loren Legarda. Napakaklaro, naintindihan ko na. Yung Abilino Cuenca na sinasabi nila is just to determine quorum in proceedings. Hindi yon tungkol sa pag-elect ng Senate President, hindi yon pag-elect ng Senate Pro Tempore, Senate Secretary, and Senate Sergeant at Arms. Ipinipilit nitong kampo ni na Gatchalian na yung Abilino Doctrine na yon ang basihan nila, kaya wala na si Senator Cayetano. So, yan ngayon ang deadlock sa Senado. So, tingnan natin anong mangyari.
So dalawa ang Senate President, isang acting at isang legal. Kung pagbasihan mo ang reaksyon ng taong bayan sa nangyaring Blue Ribbon Committee hearing kahapon, lumalabas na 80 to 85% ng netizens, kababayan natin, kinikilala nila ang Senate leadership ni Senator Cayetano. Ibase mo lang doon sa reaksyon. Yung nag-like, nag-love, at saka yung tumatawa, at saka yung mga galit. Mas marami ang galit sa grupo ni Gatchalian. Mas marami ang pumapabor sa ginagawa o sa ginawa ni Senate President Cayetano sa Blue Ribbon hearing na naganap kahapon. So, may deadlock. Sa Lunes, ang kampo ni Gatchalian, kampo ni Erwin Tulfo, magsasagawa daw ng sarili nilang Blue Ribbon Committee hearing. Tignan natin anong mangyari. Kanina lang, Historia Channel nag-post, galing naman mag-research nito. Pinost niya, Erwin Tulfo, may 10 anak sa 4 na babae. Sabi ko, is this true? Nung tinignan ko yung post, legit. Kasi, dating congressman, ex-congressman Johnny Pimentel ng Surigao del Sur, ngayon governor na, sa isang Commission on Appointments hearing, binanggit niya yon based sa records, personal profile ni Erwin Tulfo, then as DSW Secretary, at inamin naman ni Secretary Tulfo na talagang meron siyang 10 anak sa 4 na babae. Inamin niya. Dahil nung bata-bata pa daw siya, nagkakamali. So, i-relate mo yan ngayon, yung bagong pasabog ng mga ex-marines, na hindi lang maleta ang idiniliver kay Erwin Tulfo, kasama din pala, di umano alleged, kasama din di umano ang babae. Kaya yung bendilo, nadagdagan ng bendi legs. Ano ba yan? So, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel na ito. I am not AI. I'm alive. And I'm present. Opo, ina-acknowledge ko po na hindi kayo AI dahil Oo. kilalang kilala. Umari ko po kayo, kaya alam ko Opo. po, kilala ko po kayo. Ako po'y nando bilang Senate President pro tempore at membro ng 24 men and women na Senado. At ayon po nga sa sinabi ni Senator Pia Cayetano, so nandito po tayo sa ating pandinig. Kasi may nagtatanong kung nasaan. So hindi AI, buhay na buhay, sa awa po ng Diyos, at hindi nag-resign. At simple lang po, kung merong 13 na boto na kakapagbigay at iba po ang iboboto, I would be more than willing to yield my position. Been there, done that. Just like 2022, sa President Mig Subiri, I was pro tempore and we were ousted by Senate President Chis Escudero and Senate Pro Tempore Jinggoy Estrada. I more than willingly gave my seat. So just to make it clear, never po tayo nagkakapit ko sa anumang posisyon. Pero po ko para ipakita na nandito po tayo at hindi pa po tayo nagre-resign sa ating posisyon. At yan naman ayon sa Rule 2, Section 2 ng Senado. Salamat po. Patuloy ang inyong hearing. Ako po'y makikinig sa ating mga bayani na nandito po ngayon. Salamat.